Okay yan. So, nag-start ako ng panibagong recording kasi masyado siyang mahaba. Okay, so hopefully na-gets niyo po yung nasa unahan kanina. So, ito yung ating kasunod. Hindi naman siya nag-view. Wait lang ah. Mhm. Ayan, so, eto na. So, ang ating mga coils kanina, yung tatlong windings, pwede po natin siyang makonect ng dalawang paraan. Okay, so, pwede po siyang i-connect ng naka-Y, pwede rin siyang makonect ng naka-delta. Eh, kaya papasok ulit dito yung ating Y tsaka yung ating delta. Kapag Y connection, meron yang pag Y connection meron po siyang neutral. Kapag delta, wala siyang neutral. So, take note nyo yun ha. And then, may tinatawag po tayo na balance system. Pag sinabi nating balance system, it is a system in which the currents and also voltages in the three phases are equal in magnitude and are displaced from one another by 120 degrees. Okay, so ibig kong sabihin yan kapag nakabalance yung ating system, yung ating current, pare-parehas po siya ng kanyang magnitude. So ibig sabihin yung current mo sa line A, sa line B, tsaka sa line C, pare-parehas siya ng value, ng magnitude. Yun yung kainaman dito kapag ka three-phase. Kasi usually ganito kapag ka balance. Okay? Hindi magkakaiba yung value ng iyong current kada pase. Kapag balance system lang yun na. Kasi kapag ka unbalance system kasi, bali-ibang usapan naman siya kapag ka unbalance. So, ang nangyayari, balance siya, pero yung mga current mo, displaced or meron din siyang phase difference na 120 degrees apart din sila sa isa't isa. So, same sa voltages, ganun din yung nangyayari. So, para po magkaroon ka ng balance na current, kailangan yung iyong ano din, syempre dapat yung load mo, balance din yung load mo. So, pag sabi mong balance yung load mo, dapat yung load mo pare-pares din ng value ng impedance per phase. Ganun din dapat yung setup. Okay, so ito may mga computation tayo dito sa kasunod. Ayan, so next po tayo. Okay, so ito, I think di ko na siguro ipapakita kung paano mako-connect ng naka-Y tsaka delta. Familiar naman siguro kayo sa connection, paano po siya mako-connect ng Y tsaka delta. Nagawa niyo na ba 'to, mag-connect ng ano, ng Y or delta? Hindi pa? Okay, papakita ko na lang. Okay, para ma-connect po natin 'to ng either Y o di kaya ng delta. So, meron tayong tatlo, 'di ba? So, ayaw niyo magsulat. Naka-pen naman na 'to, ah. Ayan, naka-disconnect lang pala. Okay, para ma-connect po natin siya ng Y. So, ano ba itsura kapag ka Y? Di ba nakaganito kapag ka Y? Nakapa, ano lang siya, nakapa star. Ganyan yung connection kapag Y. Okay, so, para ma-connect nyo po yan, so let's say meron tayong tatlong windings. Ayan, nakaganito. Kasi meron po tayong tatlong windings. Um,
iko-connect natin siya ng Y. So, ang babantayan nyo lang dyan is yung kanyang mga terminal. So, yung kanyang mga end. So, hanapin nyo yung kanyang simula. So, let's say ito yung simula, ito yung dulo. Ito yung simula, yung start, tsaka yung end. Ito yung start, tsaka yung end. Kasi kung mapapansin nyo rito, naka-ano yan eh. Start 1, yung sa kulay red, tumingin kayo. Start 1. Tapos, nakadugtong siya rito sa kabila, end 1. So, yung start 1, yun yung isang leg. Yung end 1, yun yung dulo, yung kabilang leg. And then, yung start 2, yun naman yung unang leg. And then, naka-connect siya rito yung sa kulay green. And yung end 2, ito yung kanyang dulo. Start 3, ito yung kabilang leg. Yung una, then, naka-connect siya sa kabila. Ito yung dulo. End 3. So, ito po yung ating start, yung nasa unahan. Tapos, yung end natin yung nasa hulihan. Para maging Y-connected yan, kailangan nating i-connect yung tatlo. So, ito yung i-connect natin dyan yung end. Ibig sabihin, i-connect natin yung end 1. Ito po yung end 1. Ito naman yung end 2. Ito naman yung end 3. So, i-connect po natin siya. Pagdudugtungin lang natin yan. Para ma-achieve natin yung Y natin. So, ayan na. Dugtong na siya. So, ito yun. Yun yung iyong magiging neutral. Tapos, ito yung iyong magiging phase A, yung start 1. Phase B, yung start 2. And phase C mo naman yung start 3. Okay, so paano po natin siya gagawin dito? So para magawa natin siya dito, lahat ng end pagdugtungin natin. So ito, end. Sa baba na lang siguro. Kaysa dyan. Okay, pagdugtungin natin yung end dito. So ito yon. End 3. Ito naman yung end 1. Hanapin nyo lang yung end 2. So isa mo yung end 2. Ito yung, di ba, yung end 2. Yung kulay green. Yan, pagdugtungin nyo lang yung tatlong yan. Ayan na, connected na sila. So ito po yung iyong magiging neutral. Ito yun, pinagdugtong natin yung mga dulo-dulo nila. And then, yung start 1 mo naman, yun yung magiging phase A mo. And then yung start 2 mo naman, yun yung magiging phase B mo. So dahil may wire dyan, tatalon ka lang, jump. Ito naman yung phase B mo. And then, yung phase C mo naman is, ito, jump ulit dito. Ayan, so dito na para magkakasunod. Ayan, so ito naman yung magiging phase C mo, yung naiwan. Ay, meron kang phase A, phase B, tsaka phase C. Tsaka ito yung neutral na naka-Y connection. Okay, nakukuha nyo ba? Madali lang naman siya, di ba? Ay, nagets nyo? Pagdudugtungin nyo lang yung mga dulo, yun yung magiging neutral. Ito yun. And then yung mga natira, yun yung magiging phase A mo, phase B, tsaka yung phase C mo. Ayan, so, proceed po tayo sa kasunod. Paano naman kapag naka-delta? So, kapag ka-delta connected naman, ano nangyayari? Di ba kapag ka-delta connected, nakapabilog lang naman sila? Para silang naka-holding hands. Kapag delta connected. So, ano ba yung tsura kapag ka naka-delta? So, pag naka-delta yan, ito yung tsura ng delta. Nakapatriangle. So, ito yung phase A. Ito naman yung phase B. So, ito naman yung iyong phase C. So, let's say ito yung ano mo, 1. Start 1. So, yung start 1 na lang guys, pangalanan ko na lang siyang S1. Start 1. And then yung end niya, itong kabila, end 1. Ito naman yung start 2 natin, S2. And then end 2 naman tong kabila. Yung kabilangan ng leg And then, ito naman yung ating start 3. And then yung end 3 naman, ito yung E3. So, ano pa yung nagdugtong dito? Nagsama yung E3 tsaka yung S1. Yung start 1 tsaka yung E3, sila po yung magkasama. Sila yung magka-connect. So, ito yon. Yung end 3 tsaka yung ating start 1, sila yung mag-connect. So, ito po yung ating phase A. And then, para naman sa phase B, si E1 tsaka si S2. So, ang E1, ito yon. Tapos yung S2 natin, ito yung kulay green. So, sila po yung magkasama. Sila yung connected. So, ito naman yung ating phase B. And then, para naman sa phase C, yung N2 tsaka yung start 3 yung magkasama. So, N2 tsaka si start 3 sila yung magkasama. So, ito naman yung ating phase 3 or phase C. Ayan na, meron ka ng phase A, phase B, tsaka phase C sa
source. So, anong napansin nyo pag delta? Kapag ka delta, phase A, phase B, phase C ka lang, wala ka nung neutral. Unlike sa Y, meron siyang neutral. Okay? Nagigets? So, napakadali lang naman, di ba? So, ganun lang yun. Ganun lang siya kinoconnect. Yung sa, ano, yung sa generator. Or kahit sa load, ganyan nyo rin siya i-connect. Kapag ka gano'n siyang Y tsaka delta. Okay, so proceed po tayo sa kasunod. Yun naman yung purpose ng slide na to, for connection lang naman. Next naman natin is yung etong mga terminologies na to. Wait lang guys, check ko nga kung nag-record. Baka mamaya di pala nag-record. Ay, nag-record naman. Sinisigurado ko lang. Sayang effort eh. Ayan, so dito naman tayo sa mga quantities. Ayun, sa mga terminologies. Makinig kayo dito kasi nga, kapag hindi nyo to nagigets na ko, mukha tayong ewan, di tayo magkakaintindihan. Kaya pakinggan natin tong ano na to, terminology na to. So may tinatawag po tayo na phase voltage. Okay, ito yung binabanggit ko kanina. So denoted yan ng VPH kapag sabi mong phase voltage. So kapag phase voltage, ano yun? Yun ay voltage measured across the coil or winding. So anong sabi ko kanina? Ano yung phase voltage? Saan natin nakukuha yung mga phase voltage? Di ba binanggit ko na rin to kanina? Saan natin siya nakukuha? Magtatawag na tayo para sa mga tulog dyan. Okay, kanina, anong sabi ko sa phase voltage? Di ba ang phase voltage nakukuha yan sa 3-phase? Yan, so ito nag-volunteer na si Bayubay para din na siya matawag daw. So ito tama. Kapag sabi mong phase voltage, isa dun sa linya tsaka sa neutral. Tama, yan kapag ka phase voltage. Isa sa linya tsaka dun sa neutral. So phase voltage po yung tawag natin doon. O di kaya yan ay voltage measured across the coil or winding. So bakit kaya siya voltage across the coil or winding? So dito ko na lang siguro lagay sa taas. Bakit siya voltage measured across the coil or winding? So ito po yung reason na yun. Okay, so dodrawing ko lang ulit yung ating Y connection. Ang kulit na ito. Natatanggal na naman siguro. Okay, so drawing ko lang ulit yung ating Y connection. Ayan. So ito po yung ating phase A, yung nasa taas. And then, phase B yung nasa baba. And then, dito natin ilalagay yung ating phase C, yung sa kabilang dulo. Tapos yung nasa gitna, ang tawag ulit natin dito ay neutral, di ba? Okay, so kapag sinabi mong phase voltages, voltage measured across the coil or winding. So, pwede siya kaninang V1N, V2N, V3N kung ginamit mo ay number sa denotion. So, dito naman sa point na to, kapag kukuha ka ng phase voltage, saan ba yung winding mo dito? Yung winding mo, ito yun, di ba? Tatlo. So, ito po yun. Dito kukuha, isa sa linya, phase A, tsaka yung neutral. So, tatawagin natin siyang BAN, phase voltage. So, tama naman siya kasi definition niya measured across the coil or winding. So, saan ba natin kinuha yung ating BAN? Di ba across niya yung ating coil o yung ating winding, yung BAN? Kaya siya yung phase voltage natin sa Y connected na yan, sa BAN pa lang yan. And then kapag kukunin naman natin yung isa pang phase voltage natin na isa, BBN yung itatawag natin. So ito naman yun. So saan ba yung B? Ito. Saan yung N? Ito. So ibig sabihin, ito po yung ating BBN. So across po ulit siya dun sa ating coil. And then, yung isa nating phase voltage is, tatawagin natin siya na
BCN. So, ito naman yun. Ito naman yung coil na kinukuha natin. Yung coil na to. Yun naman yung ating BCN. So, tama. Voltage measured across the coil or winding. Tigi isang coil lang po kapag ka phase voltages. So, yan ay denoted by VPH. And the next naman, may tinatawag po tayo na line voltage or denoted by V sub L. So, sabi naman dito, the voltage between any two lines. So, ano namang ibig sabihin nito? Voltage between any two lines. Magtawag tayo. I think nandito to si Perez na lang. Dalawa pala to. Perez Jonathan, yung ating top 1. Sana po ulit ano. Kapag ka line voltage naman, ano yung sabi ko kanina pag line voltage? Kailan, sir? Nandito yun sa notes, sir. Ano, sir? Sa dalawang starting siya na may measure. Sa dalawang, Starting point. ano yun? Sa dalawang linya or sa dalawang pase. Okay, so wala na po rito yung sa neutral. So kapag ka line voltage naman, ang gagawin natin, kukuha po tayo ng voltahe dun sa dalawang linya. It's either sa line 1, line 2, line 2, line 3, o di kaya line 3, line 1. So sa case na to, gagamitin natin is ABC. So line AB sa phase A tsaka sa phase B. And then line B tsaka line C, line BC. And then yung sa line C tsaka line A. Okay, doon naman tayo kukuha ng voltahe kapag ka line voltage. The voltage between any two lines. Doon sa dalawang between doon sa ating dalawa sa tatlong hot lines. Yun yung ibig niyang sabihin. So sa case na to, saan tayo kukuha dito? Bura pa lahat. Anyway, so sa case na to, kukuha po tayo sa between any two lines. So kung between any two lines yan, saan tayo kukuha dyan? Sa phase A tsaka sa phase B, di ba? So, kuha tayo sa phase A tsaka sa phase B. So, ito po yung ating line voltage. V, A, B. So, ito yon. So, ito po yung ating line voltage. Phase AB. Ito yung una. Sa phase A tsaka sa phase B. Anong napansin nyo dito kapag ka line voltage? Ilang coils yung ano natin? Ilang coils yung nami-measure natin? Okay, tama. Ang nami-measure po natin ng coils ay dalawa. So, bakit dalawa? Kasi ito yun, no? A to N and then N to B. Yung VAB po natin, nagmumula po siya sa A to N and then neutral to B. Kaya dalawang coils po yung minimeasure natin. Yun yung difference niya sa phase voltage. Sa phase voltage kasi, isang winding lang o isang coil lang yung minimeasure mo doon. Okay, next naman, ang isa pa nating voltage, maliban sa VAB, syempre meron pa yan. Tawagin natin siya na VBC. So, saan naman makukuha yung VBC? Ang VBC, makukuha mo siya dito sa point B na to, tsaka sa ito point C. So, tatawagin natin siya na VBC. Ayan. So, line voltage pa rin po yan. Yung VBC na yan. Kasi nga sa dalawang hotline, sa phase B tsaka sa phase C. So, ilang coils yung nadaanan natin dito? Dalawa ulit. So, yan ay from B to N and then N to C. Yun yung ating VBC. Kasi ito yung na-create niya na loop. Nakikita nyo ba? BN and then N to C. VBC. And then next po, na pangatlong line ay tatawagin natin siya na VCA naman to. So, VCA. So, ganyan talaga pagkakatawag ha. Huwag niyong gawing VAC. VCA talaga siya or V31. So, yan ay sa phase C. Ito yon phase C tsaka sa, ayan, sa phase A. VCA.
Sa line C naman or sa phase C tsaka sa line A. O di kaya B31 kung numbers yung gagamitin. So ganun ulit, dalawang coil yung dinaanan natin, C to N and then N to A. So ito po yung ating mga line voltages. Nakukuha nyo ba? Okay, so hopefully nakukuha nyo. So ibig sabihin ang ating phase voltage po ay VAN, BBN, tsaka BCN. Yun yung ating phase voltage. Yung ating line voltage naman, BAB, VBC, tsaka BCA. May magkakaiba kasi sila. Okay, next naman, may tinatawag rin tayo na line current. Kapag sabi mong line current, the current flowing through in each line. And then may tinatawag tayo na phase current or IPH yung denotion niyan, the current flowing through in each coil or winding. Okay, so sa case na to, kapag ka line current, so ganito naman po yung setup. I think yung gagamitin ko na lang is yung delta connected na load na lang. Mas maganda kasi load gamitin kay delta ano eh. Magkaiba kasi yung phase current yan tsaka line current. Okay. Load to guys hindi po ito generator. Ito ay load. Bali load natin na delta connected kasi both yung ating generator tsaka yung ating load o yung ating motor, pwede mo i-connect ng Y di kaya ng delta. So ito, lalagyan po natin siya ng source. Let's say yung load natin na-connect sa A. Then ito namang sa baba, connected siya sa pagsulat dito. Ito namang nasa baba, B. Ito na lang gawin kong B para sunod-sunod. Ito B. Tapos ito na lang yung magiging C natin. Okay? So yung delta load po natin, connected siya sa line A, line B, tsaka sa line C. So kapag sinabi mong line current, the current flowing through in each line. So ibig sabihin, ito po yung ating line current. Kapag sa line current kasi tinutukoy, ito po yung tinutukoy dyan. Yan yung ating line current. Dito sa linya na to. Okay? So tatawagin natin to na IAA. Ito naman, yung current na dumadaloy sa phase B na linya, tawagin natin siya na IBB. Ito naman, ICC naman yung nasa baba. Dito sa mismong linya. Nakukuha nyo ba? Ganyan kapag ka line current. Kapag ka phase current naman, IPH, the current flowing through in each coil or winding. So, saan natin siya kukunin? So, ito, lagyan ko na lang to ng small letter A. Ito naman, small letter B. Ito naman, small letter C. So, ito naman po yung ating phase current, yung dun sa mismong winding, yung dumadaloy na current dun sa mismong winding kapag sinabi mo na phase current. So, ganyan din po yung case kapag ka Y connected. So, ito naman siya. Tatawagin natin to na ICA. Okay, ICA. Parang baliktad yung arrow ko. Teka. Kapag ganyan kasi, pag nag-drawing kayo ng current sa phase, so A to B, B to C, tsaka C to A. So, ito yung ating ICA. Yung dumadaloy dito sa ating winding from point C to point A. And then, yung nasa baba naman ay, ano naman to? IBC naman to, yung sa isa. Ito naman ay BC. So, ito yun yung dumadaloy dito sa coil na to. IBC yan. And then, IAB naman tong nasa gilid. IAB naman siya. Okay, so kapag sabi mong line current, yun yung mismong dumadaloy sa linya. Pag sabi mong phase current, yun yung dumadaloy dun sa mga windings. Okay, nakukuha niyo ba yung concept? Nagigets niyo yung sinasabi ko? Sa phase current tsaka sa line current? So kapag ka phase current dun sa mismong winding, kapag line current dun sa linya, sa dugtungan, okay, dun sa wire, na mula dun sa source. Okay, so ganyan din po yung mangyayari kapag Y connected. Okay, next naman may tinatawag naman tayo na neutral current. So saan naman tong neutral current na to?
So, ang neutral current that flows through the common point of the Y connection called neutral point, where it is usually connected to the ground and has zero voltage. So, ito namang neutral current, denoted by I sub n. Makikita naman po natin siya sa Y-connected lang na loads. Okay, so Y-connected lang na loads. Kasi kapag delta po yung ating load, wala po tayong neutral current. Kasi nga walang neutral kapag ka delta. So let's say may load tayo na Y. Naka-Y connection yung ating load. Ito yon. So let's say may, bali load din to ha. Load, Y-connected. So ito connected siya sa phase A na source, phase B na source. Ito naman, ano naman to? Phase C na source naman to yung nasa baba. May phase C na source siya. So, saan po yung manggagaling or mapupunta yung ating neutral current? Yung neutral current natin dito yan sa gitna. Pabalik siya dun sa neutral din ng source. So, dahil load do, syempre papasok yung current dyan. Ito, BAN. Ito na, IAN. Ito naman, IBN naman to. Tapos itong isa, ito naman, ICN naman to. So, ito po yung neutral. So, papasok yung current lahat dun sa neutral. So, ito yung ating magiging neutral point. Okay, diyan magtatagpo lahat nung current nung Y-connected loads kasi nga return path siya, 'di ba? So babalik po siya sa source. So papasok diyan and then lahat ng mga current so sinusupplyan siya ng ano, ng ating phase A, phase B, tsaka phase C. So magtatagpo dito sa neutral point and then babalik po 'yan dun sa ating source. So ito yung tinatawag na I-neutral. Siyempre palabas naman siya kasi pabalik siya dun sa source. So, papasok yung current mula sa phase A, phase B, phase C. And then, pagdating doon sa neutral point, palabas naman yung IN. Okay, nakukuha nyo? May tanong ba kayo dito? Wala kayong tanong dito? Okay, so, try natin mag-KCL dito sa neutral point. Pag nag-KCL ka sa neutral point, ano po yung mga current na pagpaplasin natin? Ano yung mga current na pagpaplasin natin dito sa neutral point? Try natin mag-KCL dyan. Naalala nyo pa ba yung KCL? Anong sinasabi sa KCL? Sa Kirchhoff's current law. Current na papasok minus current na palabas is equal to 0, di ba? Current entering is equal to current leaving. Pwede rin ganun. Di kaya, current entering minus current leaving is equal to 0. So, ano yung ating current entering dyan? Ang current entering po natin is yung nanggagaling dito sa phase A. So, tawagin na lang natin siya na IAN or di kaya IA. And then, ito naman, IBN. Ito naman, ICN. So, ano yung current entering natin? Current entering natin ay okay, IAN. Ano pa? Hindi, walang IAB. Sa Y connected tayo. Y connected. So next is IBN. IBN and then ICN, di ba? So ito yung current entering natin. Tapos ano yung current leaving natin? Ang current leaving natin ay ano yung papalabas na current? Bali dito po tayo ng KCL sa neutral. So ano yung current leaving natin? Tama, IN. So ang current leaving natin ay IN. So yan ay magiging minus IN. So IAN plus IAN plus IBN plus ICN minus IN. Then equal mo lang yan sa 0. So yung IN lipat mo sa kabila. IN lipat mo sa kabila. So yan ay magiging neutral current natin is equal to IAN plus IBN plus ICN. So yan po yung equation para ma-solve yung neutral current. So kung para tayo nagsasolve ng current, dapat yan ay
polar form. So, dapat naka-polar form din yung gagawin nyo para ma-solve nyo yung neutral current. And usually, kapag balance yung load nyo, yung neutral current nyo po ay mag-equal siya sa 0. Kapag ka-balance yung load. Kasi magka-cancelled out kasi yung mga phasor ng mga current mo sa phase A, phase B, tsaka phase C mo, magka-cancelled out yun. Pero kapag ka-unbalance yung load mo, nagkakaroon ng value yung neutral current mo, yun yung bumabalik sa yung bumabalik sa source. Okay, tandaan nyo yan, ha? Okay? May tanong ba kayo dito? Wala kayong tanong dito? Proceed po tayo sa kasunod. Dito tayo sa balanced Y-connected system. So, kapag balanced Y-connected system, ibig sabihin yung load mo rito mga naka-balance siya. Balance. Ano ibig sabihin ng balance? Ang sabi ko kanina. Pag sabi mong balance, ibig sabihin pare-pares po ng value ng kanyang impedance. So, yung impedance mo per phase, pare-pares ng value. And then, yung iyong mga voltages na sinusupply sa iyo ng 3-phase mo is balance din po siya. So, kapag 3-phase system kasi, ang voltages naman talaga niyan is pare-parehas yung magnitude. Yung phase A, phase B, phase C, pare-parehas lang po ng level ng voltahe yan. Magkakaiba lang sila dun sa phase angle. So, bakit magkakaiba siya sa phase angle? So, kagaya ng ginawa natin kanina sa instantaneous value, para sa phase A, di ba ang phasor form nun ay Bm bar angle 0 degrees? Kapag phase B naman, phasor form nun is Bm bar angle negative 120 degrees. Sa phase C naman, Bm bar angle negative 240 degrees o di kaya Bm bar angle positive 120 degrees. So, pare-parehas po yung kanilang mga value ng voltage. And kung napansin nyo din sa waveform kanina, pare-parehas ng tangkad yun, di ba, or ng taas. Kasi nga pare-parehas yun ng magnitude ng voltages. Saan lang sila nagkakaiba? Nagkakaiba lang sila sa phase angle. Yun lang yung difference nila, yung phase angle. Okay, so kapag balanced Y-connected system, ibig sabihin nakabalance po yung ating load. Provides two values of voltage. So kapag ka Y-connected yung system natin, meron niyang dalawang klase ng voltage na pwede niyang ibigay. Yan ay phase voltage saka yung line voltage. Napakita ko na rin siya kanina, di ba? So ano yung ating line-to-line voltage? VAB, VBC, and VCA. Samantalang yung phase voltage naman natin, yan ay line to neutral. Isa sa linya and the neutral. So, VA, or pwede siyang tawagin na VAN, VB or VBN, and VC or VCN. Okay, so, I suggest gumamit na lang po kayo ng double subscript dito. Bakit mas better na double subscript? Mas better po na double subscript para mas naintindihan natin kung saang point yung pinag-uusapan. Pero kapag kagaya na to, VAN, pwede na rin kasi siyang tawagin na VA. Yung neutral kasi is considered siya na zero or wala siyang voltage drop. So, kumbaga parang common siya kung sa multimeter siya yung common dun. So, parang itatap mo lang siya dun, 0 volts. Kaya wala siyang voltage. Kaya VAN or VA na lang yung tawag sa kanya. Okay? So, kapag balanced Y-connected system, pwede ka po niyang mabigyan ng dalawang voltahe. Line to line, tsaka line to neutral. Or tinatawag natin yan na line voltage or phase voltage. Okay, so ang phase windings po niya have similar ends connected. So napaliwanag ko na rin to kanina. Ang phase windings niya, similar ends connected, yun yung ating neutral point. Yung tatlong dulo, pinagdudugtong-dugtong po natin siya, yun yung maging neutral point natin. And then may iwan yung another tatlo. The line voltages are equal and differ by phase by 120 degrees. Okay, so pare-pares po yung kanilang magnitude for line voltage. Magkakaiba lang siya ng phase angle. Each line voltage leads the respective phase voltage by 30 degrees phase. So, dito tayo magkakaproblema. Walang problema sa line voltage kasi ang line voltage automatic. Bar angle 0, bar angle negative 120, bar angle negative 240 degrees. So, paano naman sa phase voltage? Ang phase voltage po natin ay may phase difference yan sa ating line voltage ng 30 degrees. So, leading yung ating line voltage kay phase voltage ng
30 degrees. Mamaya makikita nyo sa graph. So, ibig sabihin, meron po tayong phasor diagram dito. And, paano naman yung line current and phase current? For line currents, pag-usapan muna natin yung yung line current muna kasi equal. For line currents, tsaka yung ating phase current, yan po ay equal. Ibig sabihin, I line is equal to I phase. Bakit equal yung line current natin sa ating phase current? Ano yung reason? I-drawing ko lang rito yung Y ha. Yung Y. Ito true to both for loads tsaka for generator. AC generator. Ito ang dinodrawing ko ngayon dito, ito ay generator na naka-Y connected. So kung generator to, ibig sabihin siya yung magpo-provide ng supply. So ito yung ating neutral, 'di ba? So ito yung ating A, ito gawin kong B, ito gawin kong C. Generator ito, yung ating current, paano po yung flow ng current natin? Dahil generator ito, ang flow ng current natin ay papalabas. Okay? Kasi siya yung magbibigay ng supply. Kasi nga generator eh. Kapag load ka, anong ginagawa mo pag load ka? Tumatanggap ka naman. Kasi ikaw yung pagaganahin, di ba? So palabas naman to. So ito yung ating IAN, kasi generator ito, kaya palabas. Ito naman yung ating IBN. Ito naman yung ating ICN. Ito yung neutral natin, yung sa gitna. Kasi baka magtaka kayo kanina kasi ginawa ko paloob eh, kasi load yun. Ito naman generator, papalabas ko yung mga current. So anong tawag natin dito sa mga current na to? Itong IAN, IBN, tsaka ICN. Anong tawag sa mga current na to? Anong tawag natin sa mga current na to? Ito ba ay phase current or line current? Anong tawag natin dito? Pwede kayong manghula. Huwag kayong mag-alala. Phase current. Okay, tama. Phase current. Bakit? Kasi ang definition po natin ng phase current, yun yung current na dumadaloy dun sa winding. Saan ba dumadaloy itong IAN, IBN, tsaka ICN natin? Di ba dumadaloy siya sa windings mismo? So, siya po ay phase current. Okay, so saan matatagpuan yung ating line current? Ang ating line current, matatagpuan po siya dun sa mismong linya. Okay, so dito po matatagpuan yung ating line current. So, ito yung ating maging line current. Sa phase A, IAA yung itatawag ko. Sa phase B naman, ay, kulit na ito. Okay, sa phase B naman, tatawagin natin siyang IBB. And then dito sa phase C, tatawagin natin siya na ICC. So, anong tawag natin dito sa IAA, IBB, tsaka ICC? Ang tawag natin sa current na yan ay okay, tama. Ito ay mga line current. So, paano ba natin dinedefine yung line current kanina? Yun yung current dun sa linya. Dun sa, di ba? Kumbaga sa conductor. Papunta dun sa load. Okay, ito po yung ating line current. So, anong napansin nyo sa line current tsaka phase current? Anong napansin nyo sa line current tsaka phase current? Ano yung nila? Okay, lahat sila palabas and naka-series po yan. Kung napapansin nyo, naka-series yan. Okay, ito yung ating IAN. Pagdating niya dito sa point A, siya ay magiging si IAA na kasi line current na siya. Okay, tama. Same direction. Kasi generator to, papalabas to lahat. Papalabas. Pero ang point ko dito, sila ay naka-series. So, yung ICN natin, dito lang siya dadali sa windings na to. ICN yung tawag natin sa kanya kasi phase current to. Paglabas niya sa point C, ICC yung tawag natin sa kanya, line current ICC. O napapansin nyo, naka-series lang yan. Naka-series. Ito naman si IBN, naka-series siya dito kay IBB. So, ibig sabihin, si IAN, siya din po si IAA. Si IBN, siya din si IBB. Si ICN, siya din si ICC. Kasi nga, naka-series lang siya. Kaya po, kapag ka Y-connected system, yung IL natin, yung ating line current, same lang siya sa ating
phase current. So, IL is equal to I phase. Kasi based sa diagram, magkamukhang, ano talaga, di ba? Magkamukha, naka-series. So, hindi nyo po kailangan kabisaduhin to lahat. Kailangan nyo siyang unawain. Yun yung point ko rin dito. Kailangan nyo siyang unawain. And then, ang sabi dito kanina sa unahan, di ba? Pwede ka magkaroon ng line voltage saka phase voltage. So, meron kang BAN, BBN, saka BCN. Kasi nga meron kang neutral. And meron ka rin ditong line-to-line voltage BAB, BBC, saka BCA. Kasi, ang Y-connected system lang yung merong neutral. Kaya meron siyang both phase voltage saka line voltage. Nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo? And then, para naman sa current natin sa neutral wire, yan daw po dapat ay mag-equal sa 0 kasi nga balance. So, bakit po siya mag-equal sa 0? So, by computation, lalabas po talaga yan 0. Kasi kapag ka-balance, para parehas ng magnitude, magkakaiba lang ng phase angle nung current. Kaya kapag pinag-add mo sila, magiging 0 siya. So, bakit po siya pag-a-addin? Di ba binanggit ko na to kanina, na kaya po siya pinag-a-add kasi ang formula natin dyan ay ang formula natin is, sabay yung ano? Ito. Ang formula natin dyan, I neutral is equal to IA plus IB plus IC. Okay, kasi nga, pagka nag-KCL ka sa node nung neutral ng load, papasok lahat, and then, papalabas naman dun sa neutral. So, kahit dito rin sa case na to, ang magiging neutral current mo kasi dito, so magdudugtong lang ako ng isang wire dito. Ito po yung ating neutral line. Ito neutral line natin to. So, ang magiging neutral current mo dyan is papasok doon sa source. Bakit po siya papasok sa source ng generator natin? Pabalik po siya sa source. Kasi nga, return path nga siya. So, papalabas yung IAN, IBN, ICN. Pupunta sila doon sa load. And then, pagpunta nila ron sa load, pabalik naman yung yung current mula ron sa load, pabalik dun sa source. Kaya papasok siya IN. So, pag nag-KCL ka dyan, plus IN minus IAN minus IBN minus ICN. So, ito dugtungan ko na lang siguro ng N to para hindi mo nakakalito. IAN, IBN plus ICN. So, pare-pares lang kasi yan. O di kaya IAA plus IBB plus ICC. Pwede rin naman na ganun. So, eto, pag pinag-plus mo daw sila, magiging 0 siya. Tapos, anong next na sinabi dito? Ang line voltage mo daw ay equal to square root of 3 ng iyong phase voltage. So, take note guys, yung line voltage mo, usually ito po talaga yung pinakamalaki. Mas malaki ito kaysa kay phase voltage. Bakit po siya mas malaki? Ano sa tingin niyo yung reason? Bakit siya mas malaki? Pag sabi mong phase voltage, BAN, BBN, BCN. Kapag ka line voltage naman, AB, BBC, tsaka BCA naman siya. Bakit po mas malaki yung line voltage mo? So, ang sabi raw dito, VL mo is equal to square root of 3 ng iyong VPH. So, may multiplier. So, mas malaki po siya. Ano sa tingin niyo yung dahilan? Ano sa tingin niyo yung dahilan? Bakit mas malaki yung inyong line voltage? Okay, kasi sa line voltage, dalawang line yung pinagkukuhaan. Maliban doon, kapag line voltage kasi, ang sinusukat natin na voltahe is between two windings. Okay, dalawang windings. Di ba kapag check natin dito, VAB. So, ilan yung madadaanan mo sa VAB? A to N, tsaka N to B, di ba? So, dalawa po siyang windings. Samantalang kapag phase voltage naman, VAN lang, so isang winding lang. So, dahil dalawang winding po siya, mas malaki po yung kanyang magnitude. And yan ay equal to square root of 3. So, BL is equal to square root of 3 ng VPH. Okay, nakukuha nyo? So, take note lang na yung makukuha mong VPH dyan guys, iba po siya ng angle dun sa iyong B line. And usually, yung line voltage yung ating ginagawang 0, 120, tsaka 240.
0, negative 120, tsaka negative 240. Yun yung usual nating ginagawa. Okay, nagigets ba? Ay, huwag kayong mag-alala kasi may ituturo akong way para makuha niyo na kagad yung ano, yung phase angle ng phase voltage niyo. Okay, so next po tayo. So ito yung in summary. Kapag balance Y connected system, BL is equal to square root of 3 BPH and yung line current mo is equal sa iyong phase current. And yung current mo naman sa iyong neutral, mag-equal po siya sa 0. Kasi IA plus IB plus IC is equal to IN, which is equal to 0. Kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, kapag balance system, balance rin yung connected na mga loads. Pare-pares ng magnitude ng current. Pag pinagsama-sama mo, magka-cancelled out yan, magiging 0. Okay, so ito po yung ating Y-connected na source. Ito yung load. Ayan, so dahil generator ito, so papalabas. And syempre, yung magiging neutral current mo dyan, yan ay, okay, so kapag neutral current, so automatic yan ay papasok doon, IN. Okay? IA, IB, IC, or IAA, IBB, ICC, papasok doon sa iyong load. And then, syempre, yung return path niyan is sa neutral line, pabalik dito sa iyong neutral point. Ipabalik siya dun sa source. Okay, so ito naman yan, kapag kinonect mo siya, so sino ba yung magkakadugtong dito? Si A2, B2, tsaka si C2. So A2, ito yun yung dulo, mga dulo-dulo. Yung nasa badang baba. So A2 yung dulo ni yung A, and then yung dulo naman ng B, B2, yung dulo ng C, C2. So sila yung pinagdugtong, sila po yung magiging neutral. Kasi ito yung magiging phase A mo, phase B, tsaka phase C. Ulit-ulit ko na rin namang sinabi yan. Okay na? May tanong ba kayo? Baka naguguluhan kayo dyan. Wala kayong tanong? So next po tayo. Okay, so ito naman po yung magiging phasor diagram ng ating phase current tsaka ng ating phase current. I mean, yung magiging phasor diagram ng ating phase voltage tsaka ng ating line voltage kapag ka-balance Y-connected system. Ito pa yung kanya magiging phasor diagram. Anong sabi kanina doon? Anong sabi kanina? Yung iyong line voltage, yung V-line voltage mo will lead phase voltage by 30 degrees. Okay, so V-line leads phase voltages by 30 degrees. Ay, ang lag. Wait lang, balikan ko. Alam ko lag to eh. Tama, lag pala. Check lang natin ito sa unahan. And no, lead. Each line voltage leads the respective phase voltage by 30 degrees. Wait lang, parang iba rito. Check ko lang ha. Okay, tama. So, line voltage, maglilid po siya sa ating phase voltage ng 30 degrees. So, ito po yung kanya magiging phasor diagram. So, ito yung iyong VA. Yung iyong VA, ito po yung iyong phase voltage, VAN. Dugtungan mo lang. And then yung VB, VBN yan. And then yung VC, saan yung VC? Ito naman, VCN. Ito yung iyong mga phase voltages, VAN, VCN, tsaka VBN. And then yung iyong mga line voltages, ito po siya, si VAB, si VBC, tsaka ito naman si VCA. So yan yung iyong mga line voltages. So kung i-compare po natin yung dalawa, compare natin yung phase voltage VAN tsaka si VAB. Compare natin yung dalawa. So phase voltage si VAN, si VAB naman yung ating line voltage. So anong napansin nyo? Sa phasor diagram niya, yung line voltage po is etong si VAB,
magli-lead siya kay VAN by 30 degrees. 30 degrees yung pagitan. Okay? So, ganun din, si VCA, magli-lead siya kay VCN ng 30 degrees. Si BBC, leading siya kay BBN ng 30 degrees din. So, ano tong mga negative BC, negative BA, tsaka negative BB? Pag kumuha ka kasi ng negative ng phasor, yung kabila po yun sa opposite niya. Yung kabila. So, kagaya nito, BAN plus BAN. So, yung negative value po niyan is sa kabila yung magiging phasor niya. Kalalabasan, negative BAN. Parang sa polar coordinates. And then, dito naman, negative BB. So, ito kasi yung positive BB. Therefore, yung katapat niya, 180 degrees. Ito yung negative. Okay, nakuha nyo? So, eto, ang ginawa nila rito, ginawa nilang reference yung VAN. Sinet nila, yung mga phase voltages yung nilagay nila sa 0, negative 120, tsaka negative 240, VAN, BBN, tsaka BCN. So, may mga instances din naman na yung sineset na reference phasor is yung line voltage. So, bali parang mag-rotate lang to. Ganun yung mangyayari sa kanya. Ayan, okay. So, may tanong ba kayo dito? So, tuturuan ko kayo ng way kung paano po natin mahanap yung mga values na yan, yung mga line voltage saka yung phase voltage ng Y. Okay, so ito po yung mga yon. Ang dito, ginamit lang kasi dito is imbis na ABC, ginamit niya is 1, 2, 3. So, parehas lang naman yan. Kasi line 1, line 2, line 3. So, parehas lang naman po yan, no? So, ito kasi yung nakuha ko sa 1001. So, yung nakuha kong diagram doon. Ito yung ginamit ko na lang. So, phasor diagram showing the relationship between phase and line voltages of balanced Y-connected system. So, take note, si B1N, equal po siya kay B2N tsaka kay B3N. So, bakit po siya equal? Kasi nga, balanced Y-connected system. Balance, pare-pares lang po ng magnitude. The same way na yung magnitude ni B12, equal lang siya sa magnitude ni B23 tsaka yung magnitude ni B31. So, sa line voltages naman, sila yung mga line voltages natin, pare-pares lang rin po yung kanilang magnitude, equal. So, phase voltages natin, ganun din yung magnitude niya, pare-pares lang din or equal. So, ano lang yung maging magkakaiba sa kanila? Maging magkakaiba lang po sa kanila dyan is yung kanilang phase angle. Pero pare-pares po yung kanilang magnitude. BL sila yung parehas, BP or phase voltage sila yung magkakaparehas. Okay, so pagdating naman sa kanilang angle, take note na yung line voltage po natin magli-lead sa phase voltage ng 30 degrees. So ito pa yung formula. B12 is equal to B1N plus negative B2N. B23 is equal to B2N plus negative B3N. And B31 is equal to B3N plus negative B1N. Okay. So, paano po natin mabilis na ma-memorize yung mga yan? Paano siya mabilis na ma-memorize? So, ganito po yung gagawin nyo. Kung hinahanap ko sa inyo ay, yung pinapanap sa inyo ay B12. So, let's say pinapanap sa inyo B12. V12. So, ano po yung pagmaminosin nyo na phase voltages? So, line voltage B12. Ano yung pagmaminosin nyo? Yung may subscript po na 1 tsaka ng 2. And then, kapag pinapanap naman si B23, ang pagmaminosin nyo na phase voltages is B2N, mauna si 2N kasi B23, di ba? So, 2 minus V3N. And then, kapag B31 naman, yung pinapahanap, ibig sabihin BCA ito, B3N minus B1N. So, titingnan nyo po yung kanyang subscript. Yun yung pinakamabilis na way para matandaan nyo yan. So, let's say for example, letters naman to. BAB is equal to BAN minus BBN. Kapag BBC naman, BBN minus BCN. Kapag BCA, BCN minus B1N siya. Ang pinakamabilis na way para matandaan to.
And then, ano pa? Okay, so ipapakita ko kung paano nag-come up dito sa mga formula na to. So, nag-come up po sa formula na yan, gagamitan po natin siya ng KVL since ang kukunin natin is line voltage. So, gagawin natin, maglagay po tayo ng voltmeter dito sa 1 tsaka sa 2. Isa lang yung gagawing example, 1 tsaka 2. Maglagay tayo ng voltmeter dito. So, yung voltmeter natin, pangalanan po natin siya na V12. Bakit V12 ginawa kong pangalan? Kasi yung sinusukat natin, line voltage sa phase 1 tsaka sa phase 2. And then, lagyan lang po natin siya ng polarity. So, dito yung plus. Since V12, so sa taas nyo ilagay yung plus sa 1. And then, yung negative niya is sa 2 nyo ilagay. Tapos naman, yung plus naman dito, yung neutral, yun yung gawin yung negative. So, negative, negative, negative. Negative neutral siya sa 1. Negative neutral naman to sa line 3. Negative neutral naman po sa line 2. Tapos yung plus, dito nyo lagay. Nyo lagay yung plus. Ito naman plus. Ito plus. So, take note, pag nagsusukat ng line voltage, dalawang windings. So, gagawin natin dito, para makakuha po tayo ng formula, magki-KVL tayo rito, Kirchhoff's voltage law. So, ang gagawin ko na lang na loop is pag ganito. Ito po gagamitin kong loop. Bakit ito yung pinili kong loop? Para pag pumasok dito sa V12, lumabas po ay positive agad. Okay, mag-KVL tayo dyan. So, start tayo rito sa V12. Pumasok sa negative, lumabas sa positive. Ano yung lalabas na sign? Anong lalabas na sign? Pumasok sa negative ni V12 kasi ang loop natin is pa counterclockwise. So, negative, pumasok sa negative, lumabas sa positive. Ano po yung ating magiging sign? Okay, positive. So, therefore, ito ay magiging plus V12. And then next, dito next tayo. Pumasok sa positive, lumabas sa negative na N. So, ano magiging sign dito kay V1N? Ano magiging sign niya? Kay B1N naman, tapos na tayo kay B12. Next natin na madadaanan is si B1N. Pumasok sa positive, lumabas sa negative. Yung neutral yung ginawa nating negative. Ano magiging sign? Okay, tama, negative. So, ito ay magiging negative B1N. And then dito naman, pumasok sa negative neutral, lumabas sa positive ni B2N. So, magiging sign nito ay positive. Okay, tama. Positive. So, siya ay magiging plus B2N. Then, pag natapos mo na yan, equate mo lang siya sa 0, di ba? And then next, manipulate lang natin yung equation. V12 is equal to, yung V1N, lipat po natin siya sa right. Ito ay magiging plus V1N. Tapos si V2N, lipat lang natin siya sa kabila. Ito ay magiging negative V2N. Kaya po ganyan yung naging formula niya. V1N plus negative V2N. So, ganun din, pwede ka rin mag-KVL dito sa V23 at saka sa V31 para mag-come up ka sa mga equation na to. Okay, para po lumabas tong si V23, itong formula ni V23 tsaka ni V31, pwede kang mag-KVL dyan. So, maglagay ka lang ng voltmeter dito sa V23. I-set mo na positive dito kay 2, negative dito kay 3 kasi V23 yung sinusukat. Kapag V31 naman, maglagay ka lang ng voltmeter kay 3 tsaka kay 1. Positive yung kay 3, negative yung kay 1 ng voltmeter mo. Okay, kasi V31 yung sinusukat. Nagagets nyo ba? Para hindi nyo po kailangan mag-memorize ng mga formula. Kasi ano naman siya, madali lang naman siya makuha. Kaya ito kasi ginagamit ko na method. Kaya yung mga formula, hindi ko talaga siya ganun kabisado technically. No? Hindi ko pa siya super memorize talaga kasi nade-derive kasi siya. And kung napansin nyo sa AC circuit, sobrang dami po nating formula.
Dapat marunong kayo ng paraan para ma-memorize siya. Okay, nakuha nyo? So, sa Y pa lang po tayo dito, balance Y connected system. So, yun yung maging relationship ng iyong line voltage sa iyong phase voltage. That way, makukuha po natin yung kanyang phase angle. Lalabas kasi kaagad yung angle dyan. So, hindi nyo na siya kailangan hindi mo na kailangan mag-check dito sa diagram kung anong quadrant siya lilitaw. Kasi automatic lalabas yan. Okay, kaya itong phasor diagram na to, hindi po siya kailangang i-memorize talaga. Kasi actually, di ko rin talaga siya memorize. Pero lumalabas kasi automatic yung angle, kaya madali lang rin i-create to or gawin. Ayan, so may tanong ba kayo dito? Wala kayong tanong? Baka mamaya overloaded na kayo dyan. Bali, tatapusin lang natin dito sa Y connected. Sa balance Y connected system. Tapos yung kasunod is yung sa balance delta connected system, tapos yung mga sample problems na. Nagbabago ba yung sa 30 degrees? Yung sa 30 degrees na line voltage, magli-lead siya sa phase voltage. Di ba line voltage will lead phase voltage by 30 degrees? Hindi po siya magbabago. Talagang 30 degrees yung kanyang magiging phase difference. Pero kung sinasabi mo is yung magiging phase angle ng line voltage saka nung iyong phase voltage, depende kasi kung ano yung isa-set mo na reference phasor. So ito kasi ginamit nila, is sinet nila yung phase voltage as a reference phasor. Siya yung nasa 0 degrees, yung BAN. Tapos BBN, sumunod na lang. Diba? 120 degrees apart. So, depende kasi. Pero yung maging agwat ng line voltage mo tsaka nung phase voltage mo, yung kanilang phase difference, automatic 30 degrees talaga siya. Okay, so proceed po tayo sa kasunod. Ito pala sample problem yung kasunod. Okay. So dito tayo sa sample problem. The Y-connected three-phase source has line-to-line voltage of 230 volts. So may line-to-line voltage daw siya na 230 volts. Determine the phase voltages with its phase angles. So kung ang iyong line-to-line voltage ay 230 volts, alamin natin yung kaniyang mga phase voltages. Okay, so binanggit po rito Y-connected system. So ito yung diagram. And then, ang ating ang ating line voltage is, sabay marker na ito, sa taas pala. And then yung ating line voltage is 230 volts siya. So, VL natin is equal to 230 volts. So, ibig sabihin, kung line voltage po natin ay 230 volts, ibig sabihin, si V12, okay, si V12, equal rin yan kay V23, di ba? Line voltage yung mga yan. Equal din siya kay V31. So, ano daw yung kanyang value? Ang value po niyan ay 230 volts. Okay, V12, V23, tsaka V31, 230 volts po siya. So, pinapahanap yung phase voltage. Paano natin makukuha yung phase voltage? Ang phase voltage po natin dyan ay, okay, ang phase voltage po natin ay itong si V1N. Mali pa. Bali, V1N. Sino pa yung kasama sa phase voltages natin? V2N, tsaka si V3N. So, pag sabi mong phase voltage, yun yung mga voltahe dun sa mga windings. So, paano natin malalaman yung ating phase voltage? May binigay kanina, di ba? Ang ating phase voltage po ay, bali, phase voltage is equal saan? Di ba sinabi kanina, square root of 3 ng phase voltage natin is equal sa ating line voltage. Kasi parating mas malaki si line voltage. So, why? Kasi nga, dalawang coil yung sakop nung line voltage natin.
So therefore, para ma-solve natin yung phase voltage, yan ay equal to V line over square root of 3. So ang ating phase voltage po is equal siya saan? Equal siya sa 230 divided by square root of 3. So pakilabas na yung mga calculator nyo dyan. 230 over square root of 3, ang lumalabas po na sagot ay 132.79 volts. May tama, 132.79 volts. So gagawin ko na lang 2 decimal places dito kasi nga nahihirapan ako magsulat dito. So kung di obvious no, nahihirapan ako magsulat dito. 132.79 volts. Kaya gagawin ko na lang siyang 2 decimal places. So, ibig sabihin, ang V1N po natin, V2N, tsaka V3N natin ay equal siya sa 132.79 volts. Okay, so magnitude pa lang yung nakukuha natin. Hindi pa po kasama dyan yung ating phase angles. So, kanina, ano po yung ginawa nating reference phasor? Phase voltage ba or line voltage? Sa phasor diagram natin, ano yung ating naging reference phasor doon? Ang reference phasor po natin doon ay, eto, balikan natin. Reference phasor natin is etong nakakulay black. Reference phasor natin ay mga phase voltages kasi sila po yung nilagay sa 0 degree si VAN. So, siya po yung naging reference phasor. Therefore, ang VAN po natin ay equal saan? Therefore, ang ating VAN is equal po siya sa 132.79 bar angle 0 degrees volts. And then yung ating VBN naman is equal siya sa 132.79 bar angle. Ano to? Okay, kayo magsabi. Anong angle? Anong angle, guys? Hindi 30. Kasi ano to, mga phase, ano pa rin to? Phase voltages pa rin to. VAN, VBN, phase voltages to. So, anong layo ng mga phase voltages sa isa't isa? 120 degrees, di ba? Ang layo ng mga line voltages sa isa't isa is 120 degrees. Pero yung layo ng phase voltage sa ating line voltage ay 30 degrees. Yun yung kanyang phase difference. So, anong sagot? 120 degrees ba? Are you sure? Positive 120 degrees. Paano ulit yung rotation natin? I-drawing ko lang yung phasor diagram. Paano ulit yung rotation natin? Tama na yung magnitude ng 120, pero ano po yung ating phasor? So, ito yung ating VAN. Si BBN, saan mag-appear? Naka-clockwise tayo. So, ang ating phase sequence po, naka-clockwise. So, pag ganyan. So, dito mag-appear yung ating VBN. 120 degrees apart yan. So, therefore, ito dapat ay negative 120 degrees. Okay, tama. Negative 120 degrees. Ito, tip ko lang sa inyo guys ha. Kapag naglalagay kayo ng mga phase angles, mas maganda na pini-phasor diagram nyo rin siya kaagad. Para nakikita nyo kung tama or mali yung ginagawa nyo. Okay, mas maganda na pini-phasor diagram mo. Kasi ang dali lang mag-drawing ng phasor diagram, di ba? That way, malalaman mo kung yung sagot mo ay tama or mali. At saka para ma-familiarize ka sa magiging itsura ng kanyang phasor diagram. Although hindi tinatanong or hindi pinapahanap, mas maganda na naka-phasor diagram ka parati. Yun yung isa sa mga technique dito. And then yung VCN natin, ano yung maging value? VCN naman natin is equal to, ang VCN natin, saan siya mag-appear? Dito siya sa quadrant 2, di ba? Kasi dapat yung layo niya kay BBN tsaka BAN ay 120 degrees. So, ano naman yung kanyang magiging phasor form? Kaya yan ay 132.79 volts bar angle. Ano naman yung angle neto? For BCN. Ano yung kanyang magiging angle?
Okay, positive 120 degrees. So, dalawa po yung possible answer. Pwedeng negative 240 degrees volts. Ito na lang, nakalimutan ko lagi ng volts. Pwede rin naman na yung ating VCN maging 132.79 bar angle, positive 120 degrees volts. Pwede siyang maging ganyan. Dalawa po yung possible na answer. So, kahit alin sa mga to. Kasi pwede siyang negative measurement ng angle. Pwede rin naman na positive measurement. Pag positive measurement, pag ganito. Okay, positive 120 yan. From x-axis. Okay, nakuha nyo. So, ito po yung ating pinaka-final answer. Kaya yan yung ating pinaka-final answer. Okay, nagagets ba? Ayan, so ang gawin naman natin, let's try to find yung ating mga line voltage. Line voltage na may kasamang phase angle. So, ano yung formula natin para sa line voltage? Burahin ko na itong iba dito. Anyway, naka-record naman to. Hindi ka screenshot nyo kung gusto nyo. So, burahin lang natin yung ibang ano dito. Ay, itong nasa baba. Burahin ko na lang to. So, para naman sa line voltages natin, paano natin makukuha yung line voltage? Para makukuha yung line voltage, for example, V12, paano po siya makukuha? Di ba V1N minus V2N yan. Okay, so try nyo pong computein. Meron na tayong, ang ginamit kasi rito, A eh. Di pala ako consistent kasi ginagamit ko minsan letters, minsan numbers. So anyway, pare-parehas lang naman yan. Isipin nyo na lang yung 1, yan ay A, yung 2, B, yung 3, yan ay C. So dapat pala nilagay ko rito ay B1N pala, B2N, tsaka B3N. So anyway, ano lang naman yun guys. Magkaiba lang na subscript pero isa pa rin naman yung tinutukoy dyan. Okay, so solve nyo yung B12. Baka may naguguluhan na pala kayo, nag-iba na yung letter dyan. Yung B12 po natin is equal to B1N. Ang B1N, yan din yung ating BAN. So, 132.79 bar angle 0 degrees minus B2N or BBN 132.79 bar angle negative 120 degrees. So, anong lumalabas na sagot? 132.79 bar angle 0 degrees minus, lagyan nyo ng parenthesis, 132.79 bar angle negative 120 degrees. Tapos shift 2-3 nyo lang. Shift 2-3 para maging polar form. Anong lumalabas na sagot? Okay, 229.999, di ba? Bar angle 30 degrees. Bali yan ay magiging 230 na siya. Kaya pag ni-round off mo, bar angle 30 degrees volts. Okay, so anong napansin nyo? Yung ating line voltage, magli-lead po siya sa ating phase voltage by 30 degrees. Yun yung sinasabi kanina doon. So, yung V12 natin sa 30 degrees po siya mag-appear. Therefore, dito siya banda sa quadrant 1. Pag binalikan natin yung ating phasor diagram, balik tayo dito. 'Di ba? Yung VAB natin or V12 natin, bar angle 30 degrees. Okay, nagli-lead siya sa ating BAN, which is naka-bar angle 0 kasi to. So, line voltage leads phase voltage by 30 degrees. Yun yung binabanggit kanina doon. Yan, nakukuha nyo ba? Nag-grasp nyo yung yung pinagsasabi ko dito? O di kaya ang magnitude mo, pwede mo siyang gawing multiply mo lang sa square root of 3 para maging B-line siya. Kaya nakukuha nyo, so ito po yun. Nahanap po natin yung BAB or B12. And then, hanapin nyo naman yung B23 naman. So, paano naman sa B23? Kapag B23 naman, ang gagawin naman natin dyan ay bali, B23 is equal to, iburahin ko lang to.
Kapag V23 naman, V23 yan ay equal to V2N minus V3N. Hindi kaya, yung gamitin nyo dito, yung nilagay ko na VBN minus VCN. So, yung 2, yan ay B, yung 3, yan ay C. Minus, bali 132.79 bar angle negative 120 degrees minus, lagyan nyo ng parenthesis yan kasi baka dumugtong dun sa phase angle ng isa. Minus 132.79 bar angle. Inumali pa ako ng pindot. 132.79 bar angle negative 240 degrees yung gagamitin ko. Okay, so tamang lalabas po na sagot ay 230 volts bar angle negative 90 degrees. Ito po yung ating magiging B23 or BBC. So tingnan po natin sa diagram saan siya matatagpuan. Okay, dito po siya matatagpuan. Itong kulay green na to na nasa baba. Negative 90 degrees. Itong BBC or B23 natin. Ito po yun. Diba? Saktong-sakto siya. So yun sinasabi ko sa inyo na hindi po siya kailangang i-memorize. Pero pwede nyo naman gamitin ng guide to eh. And then, try nyo ulit yung isa pa, yung B31. For B31, bali BCN minus BAN. Try ko ngayon positive 120. Dapat pares lang ng sagot. Kapag positive 120, kanina, ayan, pares na pares lang yung sagot. Para naman sa B31, ang gawin natin, so ano yung formula natin dito? Sa B31, okay, para po sa B31, ganito yung gawin natin. Bali, B31, or ito ay equal siya sa B3N minus B1N, or kapag ABC naman yung gagamitin nyo, BCN minus BAN. So, anong lumalabas na sagot? Anong lumalabas na sagot for B31? Okay, B31 is, tama, 229.9990 or yan ay almost 230 volts na. So, ito ay 230 bar angle. Okay, tama, yan ay 150 degrees volts. So, sa 150 naman siya lumitaw. So, balikan natin yung sa phasor diagram. Ayan. So, dito po siya banda. Ito yung ating B31 or BCE. Okay, 150 degrees. Kasi di ba ano to? 0. Tapos 30 to yung BAB. So, 30 plus 120 lumalabas 150. Okay, nasusundan ba? Nasusundan nyo? So, sino po may tanong dito? Okay, dito yung ating liker, si Santiago. Buti na lang dito Santiago, taga-like. Okay, sino may tanong sa inyo guys? Wala na kayong tanong? Sure kayo, wala kayong tanong ha? Baka mamaya natutulog na kayo dyan. Okay, makinig kayo kasi tatadtarin talaga natin ng 3-phase yung exam nyo. Kasi ito na yung pinakadulong-dulo. Ayan, so delta na yung kasunod. So, yung topic natin, ihinto ko lang muna siya dito sa Y. Bali, hinto ko lang siya sa Y connected system.